Morning po, or afternoon mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel ng inyong pong lingkod. So today is April 16, 2026 at tayo ngayon ay papunta dyan sa may Manila Bulletin, Intramuros, Barangay 657 Intramuros, Manila po yan. At dadalhin po natin sa may RK Manufacturing Corporation sa may Fresno Street, Barangay 34, Pasay. Okay, so magbabalik po tayo mamayang konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamayang konti pag nakuha na po natin sila. On Special Progressive Abuse Against Abuse, Exploitation, and Discrimination wala po sa kapatunayang ibinenta niya ang kanyang sarili ka ng online sa Division ng Regional Transport Branch 94 ng Quezon City. Nagpasok ng guilty plea ang tulan o voluntaryo niyang inamin ng kasalanan para mapadaan ng parusa na may pagkunawa sa mga epekto nito at may pagsang-ayon ng prosekusyon at ng complainant. Ayon sa korte, siya ay sa hatod na pagkakulong mula 4 na taon hanggang mahigit 6 taon at pusang 15,000 piso. Ibabayad din siya na tigda 20,000 piso bilang moral, exemplary at temporary damages sa biktima na may 6% interest kada taon hanggang sa tuluyang mabayaran. Higit din ang Republic Justice na patunay ang kaso nito sa kanilang matibay na paninindigan na protektahan ng mga bata laban sa pangabuso at pagkasamantala. Ngayon din ang panahon din ang mga lumalawag sa batas. Hinahanap pa talaga ng bigyan ang edad ng batang biktima at kung magkano ito ibinibenta online. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Team Brad, DZMM. Maraming salamat, Team Brad. Samantala, halos 70,000 lumabag sa iba't ibang ordinansa sa Metro Manila na itala ng Philippine National Police. Ay, ito ba yung yung hubad? Yung curfew, Okay. Narito ba rin ang kumpirmado sigurado mula kay Radyo Patrol? Manuling Patia. Ito rin ang dalit o mapapasok po ang 8 sa 532 ang Bureau of Individual na ng Huli ng National Police sa mga lokal na ordinansa Metro Manila sa loob ng halos malawang at tingubos na kapatapan nito sa ilalim ng State President Initiative ng DILG. Bawal din yata dyan. Pati tayo dyan kung bawal din yan dyan.
Kalusugan, kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi, sa DZMM Radio Patrol 630, ang DZMM Teleradyo. Sa mga insidente at aksidente, insider report sa mga investigasyon, dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Camaraz at Marlene Maliero sa What Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi, sa DZMM Radio Patrol 630, ang DZMM Teleradyo. Basta AM, TZMM. Aksyon ngayon. May mga katanungan pa tayo dito, Winnie. Oh, yes, si Jake. Wala po akong hika. Pero these days, pag nasa labas ako, kinakapos ako ng hininga. Hindi ko rin po sure if may allergy ako. Pero dahil po ba ito sa pollution, may oras po ba na sobrang lakas ng poor air quality index? Alam mo, report naman tayo ng air quality index. LAP sinasabi na medyo poor, no? So, depende yan sa numero, mga 51 to 100, acceptable pero sensitive to some people. Sa hindi basta maaari sa init, pwedeng allergy, pero hindi ito pinipili yung air quality index pag nag-allergy ka. Meron ka bang allergen na alam na nag-iirita sa iyong katawan? No. Wala nga doon sa hika. Yun nga, pero pwede siya meron hypersensitivity sa certain agent. But kung yung kanyang hingal ba dahil sa poor quality index? Pwede, pero mas grabe. Sabihin natin, baka dehydrated ka. Inom na tubig, Jake. Si Jenny L. Ano po pagkakaiba ng N95 mask sa surgical mask? Sa N95 mask po, kaya niyang isanam ang 2.5 particles. Kaya mas microscopic siya or 30 times smaller ng himla ng buhok, kaya nang isanam. Pero po pwede na ba sa ordinaryong na tao na nandito lang around, hindi naman sila nagpupunta dun sa site. Yes. Pwede bang surgical I will use surgical mask, yes. Pero kung ako ay may history ng, sabihin natin, ibang kalagayan, meron akong pulmonary problem, meron akong asthma, meron akong allergy, ako ay gagamit ng N95. Okay, kailangan nakalagay N95. Ito yung parang bilog, hindi siya yung flat. Yung parang puso, yung parang May conical. kulma na Oo, ganyan. may conical yan. Ayan. At ang goma niya ay very tight. Meron akong nakita nung araw na may COVID yung mga pag-create, yung mga tela-tela. Enough na ba yun? Dahil ang tela ay maganda, pero wala siyang ginagawang filtration or protective capacity. Meron pa copper. Ano? Well, ibang usapan naman yun. Meron pang limang tayo. Meron nga ako yung meron pang supply na air. Oo, meron na... Meron po ako na may pinifilter, may pinapalitan ako maya-maya. paano ba ang tamang paggamit ng surgical mask? Dapat lapat na lapat po sa ilong mo yung colored portion ng sa labas kasi yan ang waterproof. Try mong tasikan ng tubig yan, hindi dapat mag-absorb yan. Para yun, sabihin mo, particles ng kausap mo, hindi didikit, mawawala. At yung particles mo, yung puti na nasa iyo, nasa harap ng mukha mo, ay mag-absorb ng moisture. Kaya pag yan ay nagamit na, nakita na filter. Ayun! Ay, kasi sayang. Wala mo. Hindi mo makikita ang dumi o yung particles. Kaya dapat pag nagamit na po, change na. Kahit yung N95. Yes, ako ay Lalagyan. Yung iba kasi ni-spray yung alcohol. wala. Psychological cleaning pero hindi po yan physical cleaning. Okay, so, ang pagsusuot ng mask, face mask ay suggested. Pero ano ba yung pwedeng ibang protection natin? Well, dapat yung iwas ka sa lugar na sabihin natin eh, hindi okay para sa'yo. Diba? Kung may chance ka limit your outdoor activities. Okay? And then, alamin yung mga reports ng air quality index for the day and sa location. Okay. Sa bahay na, pwede ka maglagay ng indoor fan. Nakakatulong yun. Ayun, may For mga air purification. rubber
halaman, pwede mo ilagay sa may bintana, bilang filter mo at naglalabas yan ng tamang oxygen. And of course, the hydration. Yes, of course, yung proper hydration and protection of immune system by proper, regular eating and food testing. Yun lang talaga. Pagka inom ako ng tubig, nawawash down yung mga particles na na-absorb. Hindi naman siya nawawash down, pero nagpoprotektahan ka kasi binibuild up mo ang iyong balance and immune system mo. Very good. Baka kainapin natin po kami kape na. Pwede lang ibisita ang ating mga social media pages. Gamitin lang po ang ating official username at Bob Dennis Official para sa mga ibang mga puntahan, usapang medikal at pagkakalaman. At yun na ang ating programa for today. Next Friday pa tayo. Ako po ang si Pinoy Cordero. Ako po, si Doc Dennis, ang inyong kapamilya. Para sa Ang susunod na ito. Bye-bye! Alagang PhilHealth sa servisyo ng marami po tayo. Naku, Sir Ray. Ayan, ang init ano? Init na ba? Di ba? Oo, ako nga nagagaling wala akong kumalan sa kapatid kaya tama-tama na Oo. Dahil pag-usapan po namin, mga kapuso, yung mga dalang sa mga kondisyon o mga sakit na dulot ng sobrang init. Correct. Kaya mamaya sundan niyo po sapagkat well, hindi naman ako doktor, hindi natin mapag-usapan yung detalye ng mga sakit at init, no? Pero ang ating may share mamaya sa mga kababayan natin, eh kung ano ba ang sagot ng PhilHealth pagka tayo tinamaan ng ganitong mga conditions na lalo ngayon no, tumataas yung heat index. So talagang dapat lahat ay nag-iingat. May mga babala na po ang Department of Health sa bagay. Sundin po natin yung payo ng ating department. Kaya muli rin namin kayong paalalahanan. At syempre, para alam nyo rin, syempre, iwasan maganda. No? Pero kung sakaling mangyari ito sa inyo, may alam nyo po na meron kayong mga Dito, benepisyo no? mula sa PhilHealth. Hindi Kaya tayo mga magbawal kapuso, dito. kung may mga tanong, pwede nyo pong i-text yan sa amin. Mamaya, sasagutin po yan ni Ginoong Ray Valenia. Narito po aming numero. Para sa inyong mga tanong tungkol sa issue na tinatalakay ngayon sa SOS Servicio on the Spot, mag-text sa 0917-594-5941, 0917-594-5941. Kami rin po ay naka-live sa Facebook, kaya punta lang po kayo sa aming Facebook page, Super Radio TCTV. Doon po kami naka-Facebook live. May sa comment section, pwede kayo maglagay doon ng inyong tanong sa comment section ng aming Facebook page para po mamaya mapag-usapan po natin. Yung init ng panahon at mga sakit at kondisyon na dala nito, ito muna meron muna tayong bibigyang pansin. Kwento PhilHealth. Tunay na kwento. Tunay na alaga PhilHealth. Kapuso, Sir Ray, ang kwento natin ngayon ay i-share ni Ms. Jenaline Briones tungkol sa kanya pag-avail ng yakap benefit. Ang sabi niya, ako po ay nagpapasalamat ng marami sa Eh, road close naman. Diyan po ako sa mga. Ito na lang basta. Pwede naman siguro kung umihi dyan. Kano No? po? Yung video na yun, nagpapatunayan niya na one, napakarami. Number two,
ginagawa lang talaga yung DPP Sara sa mga taong hindi sila. Okay. Kasi yung video na yun, na-trace na namin 2021 din po yun. Yung DPP, 3 taon na dapat nagtatrabaho at ginagawa si Sara. And yet, ganun pa rin ang greeting. Ibig sabihin, hindi talaga kayo magkakilala, di ba? Hindi kayo talaga close. Diba sa flag naman po, Ayan. kasama na rin po yan sa perjury complaint. Ang pinaliwanag po doon sa Attorney Ryan kilala is si Bibi Sara kasi nasa meron siyang motorcycle caravan noon at ang next stop nila ay Bandog Sorsogon. So, ito mga parallel groups na kita ni Pilipinas. Ano yun po nag-aabang sila kung saan pupunta susunod si Bibi Sara magpapawon na magpakita ng sumunod. So, nalaman nila na mag-Sorsogon yung next stop pupunta po sila doon. Sara, yung sa motorcycle caravan. Ito naman si Bibi Sara, nakita niya na mayroong grupong isip Pilipinas na nakaabang sa kanya. Tapos nagkiagad kay Attorney Ryan dahil si Attorney Ryan na nag-organize ng first virtual meeting. So ginawa niya si Attorney Ryan. Sabi niya, may isip Pilipinas na nag-aabang dito, sino bang pwedeng pasalamatan? So si Attorney Ryan ang nagsabi kay Sara na pakihalan ko si Ram na nilagay leader ng Isip Pilipinas. So, kaya doon po, hinanap po ni Sara si Badriaga at pinapunta ng flag. At ito kasing pag-abot ng flag, ginagawa talaga din sa bawat staff or sa mga campaign teams bilang pagsalamat sa mga volunteers. Yun lang po yun. So, kahit na assuming nila po na assuming for the sake of argument, alam po, na magkakilala sila dahil may mga picture na hindi po yung nagpapatunay na pinagkatiwalaan siya dun sa mga sensitibong bagay na sinasabi niya. Wala po siyang ebidensya. Wala siyang mapapakita. Si Representative Chel Joc, no, sabi niya po, kung pagbabasihan yung pagkakasunod-sunod na mga sinabi raw ni Madriaga para sa kanya, credible at maayos po ang kanya mga statement. Ang niyo pong opinion. Siya Joc, kilalang abogado po yan na matagal na sa legal community. Nag-disappoint po ako dahil dapat ipataas po ang pagtingin ko sa kanya. Dahil po dyan sa sinabi niya na nabawasan po yung respeto sa kanya. Dahil alam naman po niya yung perjury complaint, yung 340 pages namin ng perjury complaint na sinay. Dahil itong perjury complaint na to at yung mga ebidensya namin laban kay Madriaga, pinasa din po yan sa House Justice Committee ng attachment after at notice ni Bibi Sara. At kung matatandaan ito ng tama dun sa pinakaunang House Justice Committee kung saan pinatawag nila si David Madriaga ay binanggit pa ni Congressman John mismo yung perjury complaint sa nangangahulugan na basa niya. Diba? So for him to say na credit mo si David Madriaga after what happened on Tuesday and after pasinungalingan sa agad ng mga tao na nabanggit niya or wala na ba nothing to gain by disputing or teasing, nakakalungkot po. Nakain na rin ng politika ito si Aljon. Sir, yung mga bank account na waivers, hindi mo ba kayo natatakot? Siya po ay Wala po kaming katakot-takot doon dahil nauna wala nga bayan si Pangulong Duterte at si Vice President Sara Duterte. Sino din Madriaga. Tapos, itong bank waiver, ang tingin ko po dyan, gimmick lang. Kasi, ano bang sabi niya? Sinabi niya, ginawa siyang dummy ni Pangulong Duterte at binabuksan siya ng mga bank account sa pangalan niya. At doon daw dumaan yung pera na galing kay Pangulong Duterte for intelligence and money laundering. Diba? So, ano pong mapapatunayan pag itong bank waiver na ito? Ang mapapatunayan lang yan is number one, yung mga bank account na sa pangalan niya. At number two,
may laman yung bank account kung meron man. Diba? Siguro makikita din natin yung labas-pasok ng pera. Sino Pero mo yan? kung gano'ng galing yung pera at kanina ba kung Hindi hindi nagdala. nakakita, eh malamang Hindi ganyan-ganyan yan, gago. So, yun nga po yung sinasabi ko, yung mga critical na aligasyon. Pag dahil Natin sila. Maraming salamat po. God bless po. Alam po.